Kakabukas ko lang, kakapanood ko lang sa isang title ng Dilawang Vlogger. Itong nabasa ko sa kanyang tinatalakay. Marcos Pink Alliance. Ito yung kanilang pinaluluta ngayon. Dahil para daw wala raw silang ibang opsyon para matalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 election. Hanip pursa sila. Ito ngang Marcos Pink Alliance, di bagong unit team. Yung gusto nila ngayong palitawin at buuin. Pero ang sa akin, ito kung ilang beses ko na rin namang naririnig sa kanila. Pero simplemente tumatagal yung mga araw, nakikita natin na mukhang desidido sila rito. At seryoso talaga na yun yung kanilang gawin. Para sa isang katiyakan na magtatagumpay sila at hindi makakakuha ng panalo si Sara Duterte sa darating na eleksyon. At kung sa akin naman, ito ay aking personal na opinion o sa aking perception. Si Marcos, bagamat tayo'y naniniwala dahil na rin sa mismong kapatid niya nga ang naglantad at nagbulgaran nito finally na si Pangulong Bongbong Marcos ay lulong at adik. Kahit naman adik si Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos, siguro naman, hindi naman ito ganun talaga katanga o kabubo. O kung hindi man ito, ay yung mga taong nakapaligid sa kanya para lang mangyari at sumunod sa kagustuhan na ito o sa balak na ito, sa plano na ito ng Dilawan, ng Pinklawan na magsanib pursa sila at tulungan na gamitin ng administrasyon ni Marcos na manalo yung kandidato nila. Dahil nababatid naman ng Dilawan nga sa panahong ito, talang wala namang kandidato si Pangulong Bongbong Marcos o ang administrasyon. At isa pa, kung totoo man o kung sakali na mayroon man na pipisil, at ito nga ay marahil ay ang pinsan nito, si Martin Romualdez, o kaya itong si John Vic Remulla. Siyempre nagpapahiwatig ito na may kagustuhan din o bukas siya para tumakbong sa mataas na posisyon ngayong darating na 2028. Nagpahayag na rin dito si DILG Secretary John Vic Remulla. Pero siguro naman kung ito yung patatatagin na magiging agenda ng mga Dilawan na kumbinsihin na makiisa sa kanila ang administrasyong ito para talunin si Sara Duterte ngayong eleksyon, sa akin, napakalabo nito at mahirap na mangyari ito. Katulad nga na sinabi ko, hindi naman ganun kabobo ito. Imaginein mo, ikaw yung Pangulo ngayon, nasa iyo ang makinarya, nasa iyo ang kapangyarihan, tapos gagamitin yung administrasyon para lang muling makabangon at muling babalik sa kapangyarihan itong mga Dilawan, mga Dilawan na naging Pinklawan. Ganyan yung gustong mangyari ng mga bumubuo ng Marcos Pink Alliances na ito. Ikaw ba naman maniniwala ka? Kahit pasabihin natin na ganyan ang Pangulo si Bongbong Marcos. Maniniwala ka ba na kung matutulugan mo nga ito at magtatangubay at tataluhin si Sara Duterte, maniniwala ka ba naman na hindi ka nito uusigin? Imaginein mo. Nasa 4 na dekada na tinitira ng Dilawan na ito ang Marcos. Magnanakaw, mamatay tao, diktador. At hanggang nito ang 2022 eleksyon, nakita natin kung paano balawrahin nung ipalibing ni dating Pangulong Duterte ang matandang Marcos sa libingan ng mga bayani, kung gaano ang galit ng mga Dilawang ito. At nag-voice out nga mismo rito at may video nga ako nito si Senator Kiko Pangilinan, nasabi nga niya ito yung isa sa malungkot na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas na naipalibing sa libingan ng bayan ng isang magnanakaw at isang mamatay tao at diktador. Ngayon,
Kung magtagumpay, lalong-lalo ito ni dating Senador Antonio Trillanes kay Pangulong Bongbong Marcos na makiisa sa kanila, tulungan sila, gamitin yung kapangyarihan nito o gamitin ang administrasyon nito para labanan si Sara Duterte at talunin ito. Maniniwala ka ba naman na hindi nila ito usigin? Sa kabila ng napakaraming mga taon at mga dekada na tinitira nila, nilalait, nilalapastangan ang mga Marcos. Tapos ngayon papayagan mo makisanib sa kanila para lang taluhin ito si Sara Duterte. O pagpalagay na uto nila at sasabihin siyempre ng mga dilawan kailangan tulungan mo kami. Dahil pag ito ang nanalo at natalo kami, siguradong shoot ka sa balde. Ibig sabihin siguradong makukulong ka at mananagot pati ang pinsan mo. O pagpalagay ng nabula, nakisanib sa kanila. Paano matitiyak na hindi ka nito usigin? Na kung paano kung si Marcos nga mismo tinulungan ng mga Duterte para maupo sa pisto at manalo. Ngayon presidente anong ginawa? Tinraidor. At naniniwala tayo na itong gagawin ng dilawan dito. Na kumbaga ito yung mga oportunista, ang mga grupong ito. Na kung saan may pagkakataon sila, talagang sasakmal sila at lulunok ng suka para lang makamit yung kanilang agenda, yung kanilang goal o kanilang mga ambisyon para mabalik sa pisto, sa kapangyarihan. Kasi nga, biro mo nga naman kung magtatagumpay sila, natalunin si Duterte. Sara Duterte ngayong 2028 presidential election. Para silang naka one shot in two birds. Biro mo, bagsak ng Duterte. Wala na rin si Marcos at silang nasa posisyon, silang may power. Ibig sabihin, dalawa itong ipapakulong nila tuusigin. Alam naman natin na dati pa. Simula pa 2016, nagigil na sila sa mga Duterte. Kay Pangulong Duterte at hanggang dito nga kay Sara Duterte. At lalo na, hindi naman may tatangit, hindi may tatatwa na lalong-lalo na sa mga Marcos kung gaano ang galit ng mga dilawang ito at pagkasuklam. Kasama ang mga elitista, mga oligarko at mga kaliwa grupo. Ganyan yung nakikita natin dito. Itong Marcos Pink Alliance ay nakaalarma din. Dahil ito yung ating talagang nakikita ng senaryo dito. Bagamat ito yung opinion ko lang naman. Pero alam natin na mayroon ako ditong pinagbabasihan. Na siguro naman ibatid ninyo na ito talaga yung nangyari. At pagkatapos ng mga nangyaring ito, noon at saka sa kasalukuyan, talagang sa mga sinasabi kong ito, ay doon talaga ito papupunta. Doon ito patungo. Sa napakatalino at napakahusay ng mga ipokritong mga grupong ito. Sana nga magkamali ako sa one shot in two birds na target na ito ng mga dilawan. Sa ginagawa nilang kunyari ay pakipag-alyansa at pakikisama sa administrasyong ito ni Marcos. Sa kabila ng lahat na sinusuka naman nila ito. Hindi ito kaya pabulaanan. At katunayan yung narinig ko nito na vlogger na tumalakay nito ito na rin ngayon kanyang pinapasadahan. Napakalapit na rin sa aking spekulasyon na ito. Nasabi nga niya, huwag naman siyang mag-alala. Dahil kung halimbawa man siya ipapakulong at tuusigin sa mga pagkakasala niya, matitiyak naman na maaaring mabigyan siya rito ng pardon. Ito rin yung kanya mga banat at bigwas dito. Ganun din kung ano yung ating nakikita sa ngayon. Sa pinapalutang nilang itong Marcos Pink Alliances, mga kabayan, mga kapinas ko.